Nako, alam mo Vilma, nabanggit nyo, di ba, na gusto nyo ng maayos na buhay para sa kapatid yung si Josephine. Dadalhin po namin kayo sa Cebu. Ay, thank you, ma'am. At tayo nung bahala sa ticket nyo po, papunta doon. Sa Cebu City, naghihintay na ang isang pasilidad na bukas palad na tutulong kay Josephine. Pupunta tayo sa Cebu, di ba? Para doon tayo magkakaroon ng bagong buhay. Ha, na sana maging mas komportable po kayo doon. Siyempre, bago lumipad pa Cebu, inihanda na namin ang mga bagong gamit para kay Josephine. Meron po tayong mga damit para po sa inyo at maleta para makapag-impake na kayo ng mga gamit nyo. Tapos eto, meron po tayong mga gamot at mga vitamins para po sa inyo at mga sapatos, mga sari-saring kakailanganin niyo po, mga personal effects po. Si Vilma, amin ding hinandugan ng isang negosyo package ng mga school supply. Tapos eto po, bibigay po natin sa facility po, ha? Para at least matustusan po yung mga pangangailangan niyo sa pang-araw-araw. Opo, ma'am. Oho. Salamat po. Oho, yan po. Sana matuwa ho kayo doon sa facility. Salamat po. Hinihintay na ho kayo doon. Opo. Oh, excited na silang i-welcome po kayo doon. Ma'am, maraming salamat po. Agad na tumulak pa Cebu sina Josephine at Vilma. Sa kanilang pananatili roon, nagkaroon ng oras ang magkapatid ng magkasama. Sandaling nakapagpahinga. At nakalibot pa sa ilang mga puntahan sa Cebu City. Tumuloy na ang aming team kasama sina Josephine at Vilma para sa aming malaking sorpresa. Ang pasilidad na ito ang magiging simula ng bagong tahanan at bagong buhay para kay Josephine. Pagbaba ng sasakyan, unang sumalubong sa kanya ang dati ring artista na si Lito Gruet. Hello! How are you? Bro, you remember me? Kumusta ka na? Kumusta ka na, Vilma? Kumusta? Welcome to Safe Haven and Bahay Foundation. Grabe po. Hi, si Jen po. Ako po yung Mukhang na mukha ni Josephine ang isa sa mga sumalubong sa kanya. Si Berta. Kilala mo ko. Sa pasilidad ding ito naninirahan ang dati ring artista na si Brandy Ayala. O Josephine, eto, kilala mo si Brandy. Brandy, naalala mo si Josephine, di ba? Parehas tayo mga 80s na, artista nun eh. Nandito ka ngayon sa Safe Haven, no? Tsaka yung Bahay Foundation mag-aalaga talaga sa'yo. Dito ka gagaling, gaganda ka ulit talaga. Para ready to face the world ulit tayo. So, ano mga ginagawa natin? Yeah, a building side. So ito yung lugar mo. Inilibot na rin si Josephine sa kanyang magiging tirahan sa loob ng Safe Haven. Ate Josephine, welcome to your new room po. Ito yung magiging room, bed mo. Kasama mo si Ate Brandy, yung artista mo dati, tsaka yung nurse natin. Salamat po sa Rema. Wala naman po, God is good. Dito sa kwartong ito, magsisimula ang pagbabago para kay Josephine. Siguro'y mas magiging madali ang muling pagbangon ni Josephine, lalo pat kasakasama niya ang mga dating kaibigan sa industriya. Masaya po. Saya, di ba? Hindi ka ma-out of place dito. Nung na-rescue namin muna si Brandy, ay talagang natuwang-tuwa ako. Nalaman ko si Josephine was also in a same situation. At sabi ko rin sana ma-rescue din namin. Or maybe we could give her a better life or a chance to be able to rebuild herself, redeem herself, and give her back her dignity and self-respect, no? And I'm happy, talagang truly happy na God found a way na eto na siya, nandito na siya, no? Para masiguro ang kalusugan ni Josephine, nagkaroon din siya ng check-up sa kanilang facility doctor. Yung community namin is a community of helpers, multidisciplinary. So mayroong psychiatrists, medical doctors, mga OT. There is so much hope na life can always get better.
anyone can have a new beginning, anyone can have a fresh start, and anyone can have a new season. Buksan mo nga, Tia, para may surprise sila. Sa akin ba to? Hindi, buksan mo nga. Open mo nga. Sa akin to. Open mo nga. Ano kaya ito? What? Ang ganda! Sa litratong aming handog, sana'y maging paalala ito na minsan may isang Josephine Manuel na naabot ang kanyang pangarap na kinang. Si Vilma, emosyonal na nagpaalam sa kapatid. Alam mo naman, namimiss kita. Pero huwag kang mag-alala. Dadalawin kita lagi dito pag nagkaipon ako ng pamasahe. Pero okay naman ako eh. Okay ka na dyan. Okay ka lang dito, ha? Huwag kang magagalit sa akin. Iiwanan kita dito, ha? Oo, kasi kailangan kong ma-safety ka eh. Kasi ayoko na sa karisada ka. O, yakap mo nga ako kung talagang mahal mo ako. Yakapin mo nga ako. Dali na. Migil ka. Yakap mo ako, di ba ako mahal? Paano naman ang layo-layo ng Cebu?